Taong 2014 nang magtapos si Janeline Orpilla Tejana sa School of Medicine. Naging barrio doctor ng 2 taon sa Oriental Mindoro at naikot ang ilang malalaking ospital tulad ng Philippine Heart Center at National Kidney and Transplant Institute. Pero noong pandemya ng 2020, sinubukan nilang mag-asawa ang mga ibang bansa. Pinasok ang pagiging international student sa Toronto kahit isa na siyang ganap na doktor sa Pilipinas. When we moved here, I already accepted the fact that probably there would be not, a chance for me to go back being a doctor. I'm just like happy to try living a life outside the Philippines. Habang nag-aaral, pumasok din siya sa mga trabahong pang-opisina at malayo sa pagiging doktor. Masaya na ako noon na makapag-work as a medical office assistant. That's the closest that I can, work being in the healthcare. But of course, I know that something deep inside of me, meron talagang nudge feeling na gusto mo talagang makabalik dun sa kung ano talaga yung passion mo, kung ano talaga yung profession mo. Hindi daw mawawala ang mga pagkakataong tinatanong niya ang sarili kung bakit pa siya nag-Canada. Parang internal struggle mo na talaga siya na parang dun yung mga kabatch ko, successful specialist na, kumikita na sila ng sobrang laki. And ako, working an admin job, na parang may mga regrets pa din. Pero I guess yung naging focus ko nun is yung mindset na iba-iba kasi tayo ng journey, iba-iba tayo ng timing. So maybe it's not my time yet, and I just decided to focus on what is present. Pero nang sila'y biyayaan ng anak, ginamit ni Tejana ang pagbubuntis para makapag-review sa licensing exam ng Canada. Nakapasa sa unang take pa lamang at nitong Hulyo nagsimula na siya bilang first-year resident ng Public Health and Preventive Medicine sa Alberta Health Service sa University of Alberta sa Edmonton. So yung journey ko hindi katulad ng iba na dumating na dito as landed immigrant and then they would just take the exams. Ako talaga, I think I had to really start from scratch. Student muna, then PGWP, and then, work jobs na hindi naman talaga, pagiging doctor. Isa na siya ngayon sa mga hinahasa para maging epektibong medical officer of health sa Alberta. Parang consultancy din siya with, people from the hospital would consult you that, hey, I've got like a patient who had like a bad exposure. Should we start a prophylaxis for this one? Or kaya may mga issues naman that involves environmental public health. So iba-iba talaga siya, sir. Malawak talaga yung public health dito. Hindi anya madali ang maging doktor sa Canada, pero kakayanin. Pray that you'll have the right discernment to see if you'll need to act kung ito na ba talaga. And also yung guidance talaga ng Lord. Kasi sabi ko nga 'di ba, marami tayong plano, pero in the end kung ano pa rin yung plano ng Lord sa life natin, yun pa rin talaga yung magpe-prevail. Mapapabilang na ngayon si Tejana sa mga iilan lamang na Pilipinong doktor sa Canada at hindi imposible na sa mga darating na panahon, isa na siyang medical officer of health na tagapangalaga ng kalusugan ng isang syudad o probinsya at magiging malaking karangalan nito para sa mga Pilipino dito sa Canada. Ron Gagalak, Omni News Toronto.